Hello guys, magluluto tayo ng kanin at ang lulutuin natin ay kanin na para sa isda. Ang ulam kasi namin ngayon ay isda. Ipiprito lang ito. So totally na hugasan ko na yung isda at inilagay ko na sa fridge. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ang pagluluto dito ng kanin na pag-uulamin ay isda. So halika guys. At ito na nga, nag-prepare ako dito ng dalawang sibuyas, yung medium size, at dalawang tomato na medium size din lang. I-blend natin ito sa para maging soft yung itong kamatis. So, yung sibuyas naman ay din natin, i-grind natin. Yung medium size din lang ang pagkakagayat. Ang lahat pala ng mga ginagamit dito sa ibang bansa ay mga di kuryente. Pero sa ibang mga amo ay hindi naman yung kamay ang ginagamit. Pero dito sa aking amo, palibhasa mabait sila, ay mga machine yung pinapagamit sa amin. Yung dating katulong dito ay maaluan siya. Kaya ganun din naman ako. So noong nandun ako noon kay na Maria, ganyan din naman yung gamit ko. Pero dito ay mas maaluan kasi nga doon ay maraming palaas ang mga bata. Pero dito ang mga bata na inalagaan ko ay malalaki na. So yan, ito na nilagay ko na sa machine yung ating sibuyas at grind ko na siya ng medium size lang. Hindi siya masyadong maliliit ang gayat. Hindi naman siya malalaki. So ayan guys, napakadali. Ilang minuto lang at tapos na. Kaya kapag magluluto ay napakadali. At yan, umiiyak-iyak na nga ako dyan kasi nga sa sibuyas. At ito naman, kinuha ko yung medium size din na kamatis para i-blend natin. Ito yung isusose natin doon sa kanin. At ang dami ditong ingredients. Akala nyo ba guys? Hindi katulad sa Pilipinas na ihugasan mo lang tapos lagyan ng tubig at tapos na isasalang mo na. Dito ang daming ingredients kailangan yung lasa ng pagkain ay nandyan sa kanin at yung isdang pinirito ay meron din siyang lasa. At hindi katulad sa atin na meron lang tayong sausawan na tuyo or patis at saka kamatis ay okay na. Dito hindi. At yan nga, blender ko na yung kamatis para maging tomato paste siya. So, mga fresh ang ginagamit ko. Yung kapag naman gusto kong dagdagan siya ng meron din silang tomato paste na nakalata, nakabote, gano'n. So, ayan na guys. Makikita nyo, ganyan lang. Napakabilis at napakadali. So, totally hindi talaga ako marunong magluto. Nung nandun ako kay na Maria, ay katulong lang ako ng aking amo sa pag-assist sa kanya ng mga lulutuin. At ganun din naman dito. Sabi ng amo ko, wala naman ako masyadong alaga na bata. At yung alaga kong bata ay hindi na alagain. Siya ay nakatigil lang sa isang upuan at nanonood ng kanyang cellphone. So, ayan na nga yung mga ingredients na gagamitin natin. Nandito ayan, yung kusbara, kamun, ang tawag. Ang dami kasi kaya ditong ingredients na ginagamit. Ayan, paghahaluin natin sa isang platito para i-combine yung lahat na yan, pagsasama-samahin at mimix. Ito naman yung tinatawag na ayan, may chili yan. Kita nyo yung chili. Sa atin ay may halo yan sa atin ay aswete yan. Ilalagay natin yan. 2 kutsarita yan. Sundan nyo na lang yung yung ginagawa ko. Kung gusto nyong gayahin, ito yung procedure na kapag magluluto tayo ng isda. Napakasarap din naman talaga. Kaso lang, kung gusto mo siyang hindi maanghang, huwag mo nang lagyan ng mga ganyan. Ayan, meron din tayong kamun, yan, cinnamon, wood, at saka ito yung lemon wood, lemon dry. At yan, ang aking cellphone ay natumba. At ito na nga, tumawa-tawa pa ako. Ayan, so pakita ko lang smile ko habang nagluluto. At tumumba na naman yung cellphone ko kasi wala akong stand nasa loob nasa taas. At ito nga, magsasangkap din tayo ng 2 magi para mas masarap yung ating lulutuin. Hindi talaga nawawala itong magi cubes na from Philippines pa yan.
kung bumili ang amo ko ay karton-karton. Kasi mahirap siyang hanapin. So, may mantika tayo at habang binababad ko nga yung bigas, ay nagprepare naman ako dito ng ating salad, vegetable salad. Yan lagi ang katumbas ng pagkain dito. Hindi nawawala ng vegetable salad ang aking amo sa tuwing kakain. Totally, ang pagkain dito sa amo ko ay isang beses lang ang pagkain tuwing alas 4 or 7 o'clock ng hapon. Yun lang, hindi katulad doon sa dati kong amo, doon sa 9 years ko, na talagang ang pagkain doon is meron din sa umaga, kaso lang mga lang yun, mga sandwich, ganun. At doon ay puro order ang ginagawa. Tapos magluluto din kami, pero sobrang tagal. Ang daming mga proseso ng pagluluto doon ng aking amo doon kay na Maria. So ayan nga guys, kailangan talagang linisan mabuti ang gulay. Yan ang number 1 na gusto ng amo ko, na malinis yung ipapakain ko sa kanya. At doon niya nakita yung potential ko na kung paano ako handle ng pagkain. So kaya yung isip at puso ng amo ko ay madali niya akong mahalin. So sabi ng amo ko, ang pagmamahal daw sa katulong ay walang katumbas, kasi ang katulong daw ay dapat pahalagahan dahil ito yung katuwang sa buhay. Kapag wala sila, siya yung nag-iintindi ng lahat. At kaya naman yung aking puso at isip din ay kung ano yung ginagawa ko sa Pilipinas, sa aking pamilya noon, ay ganun din naman yung puso ko dito. Kailangan i-deserve ko na yung sarili ko na talagang nakatutok ako sa trabaho. Ayan na nga guys, at atin na itong pinaikot-ikot na parang ikaw, pinaikot-ikot mo lang ako. So, may hugot. So, ayan guys, yan, na-dry na yung ating vegetable. So, dyan mo makikita na malinis talaga yung ating gawa. At yan, nakikita rin nila sa aking YouTube channel kung paano ako gawa ng kanilang pagkain. Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong. Kapag ako ay pinapagawa niya ng mga ganyang bagay, ay mini-message niya lang ako sa WhatsApp. Bino-voice clip niya ako kung ano ang gagawin ko, ganito, ganyan. At yun nga, 1 buwan pa lang ako ay natuto na akong magluto. At iniwanan na niya ako, pinagkatiwalaan na niya ako, pumunta sila ng nagbakasyon sila. At yan na nga guys, yung bigas na binababad ko ng 15 minutes. Kasi nga yung dito, yung bigas dito, kailangan ibabad mo muna bago mo iluto. So ayan guys, sinimulan na nating i-chop-chop itong ating vegetable salad habang tayo ay babad nung bigas na ating lulutuin. So ayan guys, yung carrots ay gagadgarin lang natin na yan, na parang sumang balinghoy. So kalahati lang yung ginawa ko, at ginayat ko naman itong kamatis. Ayan guys, hindi mawawala yan sa salad dito. Number 1 na ginagamit niya ng amo ko yung mga kamatis. Dito sa ibang bansa ay kaya siguro matagal magkamatay ang mga tao dito, kasi dito halos matatanda na hindi pa rin namamatay. So walang mga sakit. Nagkakasakit man sila, pero yung normal na sakit lang. Pero sa atin, balitaan mo, sobrang dami nang namatay dahil sa kung ano-anong kinakain. At siyempre sila hindi naman umiinom, lagi na lang tea, at saka yung coffee. Yung coffee talaga ang number 1 dito na iniinom nila. Hindi sila nawawala ng kape sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Yan, lalo na sa mga trabaho nila, meron talaga nakasadya silang free na kape. Kahit sa ang building, merong free na kape, lalo na sa mga trabahador. Yan. Pero naman sa mga tao, syempre bibilhin mo yon. Halimbawa ng mamasyal, syempre bibilhin mo. Pero sa mga company na pinagtatrabahuhan ng mga tao, ay merong free coffee sila. So kaya yung mga tao dito is laging gising. Diyos ko po, kahit na alas 12 ng madaling araw ay nakamulat pa rin sila dahil nga sa kape na kanilang iniinom.
So, hindi naman sila nagiinom ng alak. Kaya siguro matagal talaga yung buhay nila. At ang kinakain nila lagi ay mga, ayan, mga vegetable, mga, at tapos yung mga sangkap nila sa pagluluto is napakarami, mga herbal talaga. At kung titingnan, kung iisipin natin yung lahat ng mga pumupunta dito, mga baguhang, mga katulong ay nasusuka sa mga ingredients na ginagamit nila. Pero kung sa akin ay mas pipiliin ko pa yung mga ginagamit nila kasi nga mga herbal ito. Kaya magkasakit man tayo, siguro yung mga katulong na katulad ko, magkasakit man tayo pero mawawala din. Katulad ko, masakit yung tuhod ko dati. Noong binawasan ko yung kanin, hindi na ako nagkanin at ito lang ang ginaya ko sa kanila. Kumain din ako ng mga gulay-gulay, tapos binawasan ko yung masyadong pagkain ng kanin, yung kanin lang ay tinapay, ganun. Kasi nga, kung tutuusin sa atin kasi sa Pilipinas ay 3 times a day kapag wala kang kanin ako, kapag wala kang bigas, ang buhay natin sa Pilipinas ay talaga namang ikaw na yung pinakamahirap, lalo na kung ikaw ay nangangasahan lang, yung magsasaka lang, yung wala kang talagang bukid. Napakahirap ng buhay. So, kaya naisipan ko talagang mag-abroad dahil sa hirap ng buhay namin noon. Halos pagbunglat ko na ng isip ko ay nakatungtong na ako sa putik. Lagi na lang ako sa bukid at ayaw ko nga, hate na hate ko talagang maglinis ng bahay, magwalis, ganito. Pero nung nagkaasawa na ako, hindi ko alam bakit ako yung naging katulong, naging muchacha dito sa ibang bansa. Pero sa unang pagkakataon na pag-abroad ko, doon ko naranasan talaga yung pagsubok na dumating sa buhay ko. Pero ayoko nang balikan ang lahat ng yun kasi yun yung buhay ko na akala ko ay tapos na yung buhay ko, yung hindi na ako mabubuhay. So pinaglaban ko, hindi ako sumuko. Yun ay nakakaiyak, pero tigilan na natin yun. Ito na lang yung ating intindihin. Yung pagiging OFW ay kailangan nating maging seryoso, at lalo na sa pera. Sa pera napakadaling gastusin. Alam mo ba, puro resibo na lang yung na-receive natin, yung naiipon natin. Hindi natin alam kung saan napupunta yung pera. Pero sa totoong buhay, marami nating natutulungan, pero hindi na natin pwedeng kwentahin yun kasi mas madalas sa atin pa nagagalit yung mga taong tinulungan natin. Shout out. So, yun lang. Ingatan natin lagi yung ating pera. Kung ang masasabi ko lang ayan na nga pala yung isda. Ito yung isda na nilinisan ko kagabi. At yan nga, tilapia yan. Ang tawag din sa kanila, tilapia. At ito na nga guys, sisimulan na natin ang ating pagluluto ng kanin. At tingnan nyo kung paano ito iluto. Napakadali lang. Pero yung mga ingredients, wala yan sa atin. Nandito ka sa ibang bansa, sa Middle East, yan ang karaniwang niluluto. Yan yung kapag ang niluto mo ay isda, pritong isda, ito yung kanin nila. Yan ay ipapatong nila sa ibabaw pagkatapos mong maluto. Ayan na nga, nagpakulo ako dyan ng tubig kasi nga, yan ang isasabaw ko doon. Hindi pwedeng isabaw mo doon sa kanin na hindi mainit kasi malulusag yung bigas or magiging lugaw. Yan, kailangan ang tubig ay mainit. So ayan na nga, nagprepare na ako nito ng sandok at napaka-importante, at itong kaldero, ayan, papainitin na natin yan, at pinats ko na nga ay mainit na, at yan, gina natin ng mantika, 1/3 na mantika. Yan, kailangang marami yung mantika mo. Hindi katulad sa atin, panin pag nabahaw na, isasangag natin. Dito hindi. Ayan. Nung mainit na yung oil, nilagay naman natin itong sibuyas. Yan. Yung sibuyas na pinong-pino. Ay, hindi naman sa pino, yung medium size lang siya. Yan. Hanggang yan ay brown color or more than brown yan. Golden brown or black brown. I don't know. Hindi ko alam. Yeah. Because my madam, she want too much like this. Yan. Ganyan ang gagawin natin. Pag ating nasutay na yan, lalagyan naman natin ng tubig para yung tamang tubig lang kasi nga
mangingitim yung sibuyas. Sobrang bango niyan guys kapag na ginisa mo yung sibuyas. Love nila ang sibuyas. So ayun guys, pagkatapos niya yung ating prepare na sa tasa ay ihahalo naman natin dyan. So pasensya na dyan sa camera ko at kasi kinuha ko pa yung tasa nung layo, hindi ko itinabi sa may tapat ko. So ayan guys, kaya ang ating camera ay malikot, hindi natin maintindihan kung saan natin itututok. Ayan na guys, medyo malapot na yan, medyo luto na yung ating nilagay na mga sangkap. Nilagyan natin yan ng asin, ng kusbara, ng powder na ayan. Tapos ito na, isasabay naman natin ang yung tomato na grenade dyan. Ayan, tomato paste na ang labas nyan. Hahaluin lang natin yan ng inam. Yan, ganyan. At kapag alam mo nang malapot na siya, at tikman mo rin, taste mo rin kung kompleto na yung lasa niya, ay ilagay naman natin itong Maggi cubes at saka itong wood cinnamon. Ito yung cinnamon na tinatawag ay mabango. At saka itong lemon, dry lemon. Yan, ilalagay natin yan. Yan daw ay pangpawala ng lansa nung isda. Kapag kinain mo yung isda na yung prinito lang, pero hindi mo ilalagay yung isda dyan, kanin lang yung ilalagay mo dyan, yung bigas. So haluin lang natin ng haluin dyan. Set aside natin muna, patayin muna natin yung apoy at saka i-prepare natin yung bigas. Yan, pero mo muna, wala pa pala, kulang pa pala yung asin. Yan na guys, tumba na naman yung ating cellphone. Ayan na. Ayan, tingnan natin yung pinatay ko muna apoy at ilalagay ko kasi itong bigas dahil masusunog yung ating ginisa ating ginisang sibuyas na yan. So ayan, halo-halo mo lang dyan ang inam para maging mix siya dyan sa So pagkatapos nyan, ilalagyan natin yan ng tubig. Lagyan yung tubig para takpan na natin yan. Pag nahalo na natin yan, lagyan na natin ng tubig. Ayan, tubig pa pala, nalimuto. Ang bigas nga ay 3 takal yan. 3 takal dyan sa sa baso na yan. Kaya 3 takal din yung tubig. Pero dagdagan natin ng konti para meron siyang extra. Yan. Kasi yung kain dito, ang ginamit ko ay Egyptian rice, yung sun white ang tawag. So yung bigas na yun ay malambot. So parang sa atin ay milagrosa. Dito kasi maraming uri ng bigas. May mahaba, may bilog, ganun. Ang daming ditong tinatawag. So ayun guys, merong pang steam, yung merong hindi mo pwede siyang pag ginugasan mo, hindi mo siya pwedeng galawin. At yun na nga guys, hindi pa natin okay yung lasa, kaya dinagdagan ko ng asin at tinalo ko ng konti. At yun na nga, natin, tatakpan na natin. Pagkatakip natin yung apoy, yung pinakamahina talagang apoy, yung tamang nakikita mo lang mo kulo-kulo lang siya, yung bigas. Kasi nga, butin natin ito. Kasi nga, pag malakas yung apoy mo, ay magtutong agad yung ilalim. So, merong may pang din, sinapinan yung parang siya, lata, yun. At yun ang importante, sabi ng amo ko. Tapos magluto, kaya malinis ang kusina. At yan na nga guys, sabay-sabay natin itapon yung mga ating basura at hugasan yung ating ginamit, ilagay sa tamang lang yung mga ginamit nating mga pangpalasa, ibalik natin sa para si madam ay hindi magalit sa atin at normal lang, parang walang nangyari dun sa kusina guys. Kailangang matiknika. At nga guys, pagkahugas ko nga na dito sa machine, kasi hindi pwedeng hugasan lang ng kamo ko ay mabait. Kailangan hindi ka mapagod, tanggalan mo lang yun ng konting mumo at ilagay mo na doon la sabon at siya na ang kusag, lilinis ang machine na yun. Yung katuwang ko sa buhay dito. At ito na nga guys, yung kanin, grenadidad ko na siya ng carrots, yung parang sa suman ba, kinaskas ko lang dun sa parang lata yan at tinikman ko na, tapos tinatakpan na natin para carrots. At hanggang doon na lang, salamat sa mo, thank you, bye bye.